Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagbibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang mamuna po sa aking pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Nelio Pangotan, katuwang karektor ng EDSA Shrine. Magsilayo po tayo. Sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang mamuna po sa aking pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Nelio Pangotan, katuwang karektor ng EDSA Shrine. Magsilayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayin. Natitipon ng pag-ibig ng Diyos, alalahanin natin ang ating pagiging alaman sa Kanyang harapan at ang pangangailangan natin madalisay ang Kanyang pagpapatawad. O Diyos, aming Ama, Ikaw ang bukal ng aming pagkatao at ang kaganapan ng aming mga hangarin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo
Diyos, aming kapatid, naparito ka upang makibahagi sa aming mga harapan at mga kahirapan at pawinin ang aming mga kasalanan upang kami makibahagi sa iyong kayamanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Diyos, aming kaibigan, nabubuhay ka sa aming animoy sa templo at iwinawagis kami sa larawan ni Jesus na siyang taong perpekto. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Mga naming makapangyarihan, sa iyong pagsusunod. Magbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong unang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa San Sinuco. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging hangganan ng langit at lupa'y talaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat. Nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain.
Ako ay ligaya niya, at sa akin, siya ay aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbalatag sapagkat alam natin ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Amen.
ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat pagsasalita siya, hindi sa kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararanalan niya kayo, sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ko sinabing sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Isang yugto sa buhay ni San Agustin habang siya ay naguguluhan at ibig niyang matuklasan kung ano ang misteryo ng banal na santatlo. Naglalakad siya sa may gilid ng dagat at nakita niya isang batang babae humukay ng butas doon sa buhangin at merong hawak na plastic cup. Pumunta doon sa dagat, kumuha ng tubig, inilagay doon sa butas na kanyang ginawa. At nakita ni San Agustin, pabalik-balik yung bata, pero ang ginagawa, kukuha ng tubig, ilalagay doon sa butas. Tinanong niya yung bata, "Anong ginagawa mo?" "Inuubos ko po ang tubig sa dagat at inilalagay ko rito sa butas." Sabi ni San Agustin, "Paano mo magagawa yan? Napakalawak ng dagat. Paano magkakasya dyan sa butas na iyong ginawa?" At sumagot ang bata, "At paano mo mailalagay ang kalawakan, ang kadakilaan ng Diyos sa iyong maliit na utak?" At doon nawala ang bata. Ganito rin po ang sinasabi sa atin, ang katotohanan na ang Diyos ay sadyang misteryo. Hindi natin mababatid ng kabuuan ang kanyang kalawakan. Hindi natin mababatid ang kalawakan ng kanyang pag-ibig, ang kalawakan ng kanyang pagmamahal at ng pagpapatawad sa atin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na santatlo. At itatanong niyo sa akin, "Father, ano po ba ang relevance? Ano po ba ang kahalagahan ng banal na santatlo yan? Yan the dogma of the Holy Trinity in our lives, sa buhay natin." Okay, tinatanggap po namin dahil tinuturo ng simbahan na dapat namin panampalatayanan at paniwalaan. Pero ano po ba ang kahulugan niyan? The mystery of the Holy Trinity is not a dogma for us to understand the reason how it happened. The reason is for us to know why God made us know this mystery. Bakit? Hindi kung paano nangyari. Dahil hindi nga matatalos ng ating makitid na kaisipan yung kadakilaan ng Diyos. Kaya ang ating pagtutuunan ng pansin ay kung bakit ipinahayag sa atin ng Diyos ang misteryong ito na mayroong tatlong persona sa isang Diyos, equally divine, equally distinct person. No? Pero sadya ang pagka-Diyos ay pantay-pantay, makapangyarihan. At ang simpleng kasagutan ay nais ipabatid sa atin ng Diyos na ang Diyos ay isang komunidad ng pag-ibig. Hindi pwedeng nag-iisa lang ang Diyos kapag walang isang persona na ibabahagi itong pag-ibig. Hindi ito pag-ibig. Tinatawag lamang na pag-ibig dahil ito ay ibinabahagi.
At yun ang gustong malaman at ipabatid sa atin ng Diyos, na tayo na nilikha sa Kanyang kawangis at larawan, ay ganoon din dapat ang ating ginagampanan sa ating buhay. Nais nating makilala ang Diyos na ang ating sarili, kilalanin natin ang Diyos. Sabi ito ni San Agustin, "Know God, know thyself." Kung nais mong makilala ang sarili mo, kilalanin mo kung sino ang Diyos. At ngayon nalaman natin, ang misteryo ng banal na Santatlo ay ipinapahayag sa atin para makita natin ang kaluwalhatian, kadakilaan, kalawakan ng misteryo ng Diyos. Pero siya ay naroon, siya ay Diyos dahil mayroong komunidad ng mga personang nagmamahalan. God is showing us the perfection of love. Naririnig natin, two is a company, three is a crowd. Pero sa Diyos, ang totoo, three is perfect love. Yun po ang katunayan. Kaya po sa mga mag-asawa sa isang pamilya, ang pag-ibig ng lalaki sa babae ay nagkakaroon ng kaganapan kapag nagkaroon sila ng anak. At doon nagiging ganap ang pag-ibig, a community of love. At ito ay makikita rin natin sa ating lipunan. Kapag mayroon pong komunidad ng pag-ibig, pagbabahaginan, pagpapatawad, pagmamahalan at pagkalinga, ito ay nag-iilarawan ang tunay na kadakilaan ng Diyos. The divine nature of God is being shown in us in every way, every time we share this love with one another. At kaya po, makikita natin kung tayo ay nilikha sa larawan at imahe ng Diyos, ang ating pagkatao ay ganoon din kalawak. Hindi natin lubusan mauunawaan ang ating sarili. Kaya nga po kuminsan, merong lumalapit sa akin, sinasabi, "Father, yung pong kapatid ko, mahigit 40 anyos na, may asawa na, pero bakit gano'n? Drug addict pa rin, sugarol pa rin, hindi pa rin niya alam ang kanyang direksyon sa kanyang buhay. Dahil hindi niya natutuklasan kung sino ang Diyos. Kaya hindi niya lubusan na uunawaan ang kanyang sarili." Hindi po ba tayo lahat sa atin, mula ng bata tayo, habang tayo nag-aral, laging sinasabi, you find your passion. Kung ano ang iyong pinakagusto, pinakahilig, hanapin mo. At ito ang iyong magiging karera sa buhay. Ito ang iyong magiging bukasyon sa buhay. Pero hindi ito ibinibigay sa atin na parang magic, nasa iyo na. Dapat ito ay pinag-ininilayan. Dapat ito ay nire-reflect na kasama ang Panginoon. Kaya nga po at napakahalaga ng katahimikan sa ating buhay. Dapat tayo ay humihinto sa ating magulo, mabilis, maingay na buhay at tayo ay tumatahimik sandali at nagbibigay ng kaunting panahon para tuklasin ang ating buong pagkatao. And just like God, like the immensity of water, the human mind, the human being is also as immense as God. Sabi nga ng isang manunula, kapag sinulat mo ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay 24 oras, hindi ito masusulat sa isang aklat lamang. Dahil ang umiikot sa iyong pag-iisip, bawat minuto, bawat yugto ng iyong buhay, ay bahagi ng iyong pagkatao. Nakilala mo na ba kung bakit ikaw ay madaling magalit? Kung bakit ikaw ay madaling mainis? Kung bakit may mga taong hindi mo pagkaanong kilala, hinuhusgahan mo na. Narinig mo lang kung paano magsalita, paano tumawa, nakita mo kung paano maglakad, ay meron ka na agad conclusion, ganito itong taong ito. Napakagaling mo naman na psychologist. Iisa lang ang may nakakakilala sa atin, lubusan. Isa lang ang dakilang lumikha sa atin. My dear brothers and sisters, we are like God. We are like the sea, immense, napakalalim, napakalawak ng ating pagkatao. Yan ang ating tanggapin. Ikalawa, we want to reveal our secrets. We want to reveal ourselves to others. Meron pong isang
pharmacist, no, sa isang maliit na bayan. Siya ay kilalang-kilala doon. Kapag pumupunta yung mga tao, nakikipag-usap siya at gustong-gusto niya makinig sa mga kwento ng mga tao. The people will tell them their innermost secrets which they have not shared with their wives, husbands, with their families, with their friends. No, sa isang stranger na nais makinig sa kanila. Ito ang kanilang ginagawa. Bibili sila ng gamot, papasabihin yung ano yung mga sakit nila, at tapos pati yung kanilang mga sikreto, isi-share dito. Napakagaling. No? Siya ang perfect priest, confessor. Kaya lang meron isang kakulangan. Mahilig, isang bulag nitong pharmacist ang mga sikreto ng ibang tao. I-chismis niya rin sa iba. O kaya may mga okasyon, magkakatipon-tipon, biglang sasabihin niya, ay naalala ko na yan. Siya yung nagsabi na ganito ang nangyari sa kanya nung bata pa siya at mapapahiya yung mga tao. And people will still continue sharing their secrets to this man. Dahil po may katotohanan sa ating pagkatao. We are immense like the water, like the sea. But we also want to share that immensity to others. We want to be known. At ang ating tatanggapin, iisa lamang ang tunay na nakakakilala sa atin. Isa lamang ang tunay na nakakaunawa sa atin. Walang iba kung hindi ang dakilang lumikha. At yan po ang karunungan na dapat natin tanggapin. The wisdom of God. Mula po ng Lunes, nag-umpisa na tayo sa ordinaryong panahon, no, sa ating liturgical calendar. Back to ordinary times. May mga tao nagsasabi, pwede na tayong hindi magsimba. Ordinary times naman. Pwede lang pabanjing-banjing lang ang ating pananampalataya. Pwede na yan dahil ordinary times. Tapos na yung Easter season. Hindi po. Ang kulay berde na sumasalisal o nagbibigay ang ating kulay pag ordinary times, it symbolizes growth, paglago. Pag tayo meron itinanim, lumalabas na usbong, ay kulay berde. So ganun din po ang ating pananampalataya. Dapat merong paglago. Hindi pwede ko ano ang ating kaalaman nung tayo ay maliit at bata pa. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ating pinaniniwalaan, pinaninindigan. Dapat ang ating antas ng pananampalataya ay lumalago, lumalalim, mas lalong nagiging papanalig sa Diyos. Hindi sa konting problema nawawala ng pag-asa. Hindi sa kung anong unos na dumarating sa atin na hihinaan ng pananampalataya. Ipinapahayag po sa atin ang katotohanan ng Diyos para makita natin sa atin kung ano ang kahalagahan ng pagbabahagi ng pag-ibig sa kapwa. No man is an island. Hindi tayo ginawa ng Diyos na nag-iisa lang. You cannot claim that you have achieved this level of success because of your own skills, your talents, your capabilities. Ito ay dahil sa awa ng Diyos. Ipinagkaloob ito sa iyo ng Diyos, hindi para angkinin na sa sarili lamang. Ito ay dapat ibinabahagi. Nagkakaroon ng tunay na kaligayahan ng isang tao kapag ang kanyang biyaya na dumarating sa kanya ay ibinabahagi niya sa kanyang kapwa. We are mere stewards of the blessings that we receive from God. Kaya kung nais mo magkaroon ng tunay na kapayapaan, kung nais mo magkaroon ng tunay na kaligayahan, magbahagi ka ng pagmamahal sa iyong sarili. At ito po ang nais nating ipahatid. Not because that we have understood, in a sense, what the Holy Trinity means in our lives. Hindi tayo lalabas sa mundo, sa lipunan, at ipagmamalaki natin, manadagdagan na ang ating kaalaman. Ang ating kaalaman po ay hindi para ipagyabang, ipagmalaki. Sabi nga ni St. Bernard of Clairvaux, some people seek knowledge for the sake of knowledge. That is curiosity. Some people seek knowledge in order to be known. That is vanity. But some people seek knowledge in order to serve. And that is love. Yung pong ating natututunan sa ating pananampalataya ay hindi para ipagmalaki sa ibang tao. Ngunit kung para ito ay
mas lalo tayong maglingkod ng may buong kagalakan sa ating puso, sa ating buhay. Ipinagmamalaki natin walang iba kung hindi ang pag-ibig, ang dakilang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ito rin po ang ating dapat hangarin at gampanan sa ating buhay. Amen. Sumasampalataya tayo sa banal na tatlo at alam natin gayon na lang ang pag-ibig ng tatlong banal na persona para sa atin. Buong pananalig tayo dumulog sa kanila at manalangin. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Anak, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na Santa Cruz sa lupa, nawa, tugting ito ang kautusan ni Kristong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa ng walang hadlang at pangamba. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa lahat ng binyagan sa iba't ibang sektang Kristiyano, nawa, sa kanilang magkaisang pananampalataya sa banal na Santa Cruz, magbunga ang kanilang pagsisikap na pasiglahin muli ang naglahong pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, Anak, Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa lahat ng misyoneryong nagpapahayag ng Ebanghelyo ng pag-ibig at buhay sa lahat ng tao, nawa, makita sa kanilang asal ang pag-ibig ng tatlong banal na persona. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa ating pamayanang pamparokya, nawa, alalahanin lagi ng mga kaalim nito na sila inaasahang magpatunay sa kanilang buhay ng pag-ibigan at pagkakaisa ng banal na Santa Cruz. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa ating lahat, nawa, huwag tayong makalimot
Nakapiling natin ang banal na Santa Claus at umango rito ng kagalakan, tibay ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Tayo natin panalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin kami. Makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa iyong kami nagmula, nabubuhay at uuwi. Tanggapin mo kami sa kabila ng aming di pagiging karapat-dapat at loobin mong kami makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Sipo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya nagkarananan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at papanggaman sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marami na siya ay kasabayan. Ang maraming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin aming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon at magpapalagay.
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, hingin natin sa Diyos Ama ang Espiritu ng katotohanan. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng kasama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya
at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sa iyo. Bahayag po natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo, inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na makatuloy sa iyo. Ngunit isang salita pa lamang ay gagaling na ako.
Magsilog po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kanilaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagabantang pagkawasak ng kapaligiran itinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng kadilihiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, itulong ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibiganan, sa karamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, itulong ninyo sa amin ang mababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagpapatid loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon din sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mainamig po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan, at turuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Panalangin mo kami. magsitayin po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalataya tubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iadya-nawa kayo ng Diyos na ating Ama sa lahat ng kapahamakan at pagkalooban niya kayo ng kanyang biyaya. Amen. Ikintal niya nawa ang kanyang salita sa inyong puso at puspusin kayo ng walang hakdang kaganahan. Amen. Patnubayan nawa kayong lagi ng kanyang espiritu sa kanyang landas nang nakikilala ang tama at mali, hanggang sapitin ang inyong mana sa kalmitan. Amen. At basbasan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah.
Yes.